investigation right after na makita ng video. Re-inquest na agad. Okay. Ibig sabihin, huli na agad yung suspect. Patay lang tayo lang. Dalawa nang nahuli na natin, sir. Dalawa, sir. Naka-inquest na. Sir, ulitin ko na rin na over the phone. Sir, your reaction sa gitna ng trahedya, may gumawa pa ng lahat. Well, siyempre nalulungkot tayo una sa mga biktima. Kaya lang, siyempre, doble sakit ng epekto sa ating mga biktima na sunod. Kalahin mo, nasunugan ka na, ninanakawa ka pa. Ngayon, mahirapan tuloy sila na maibalik yung ma-power up yung area. Kasi yung mga tansote, nasuno nila eh. Lalo na yung mga buhay o yung what you call orange. If you can see in the video, may mga available orange line pa. Ibig sabihin, active yun. Magagamit pa yun pag nag-fire up ulit ang Meralco. Kaya hindi tayo nangiming arrestuin sila. At ngayon, tinuluyan sila. In-inquest na sila. Nahuli. Ginawa nila kahapon, nahuli sila kahapon, naka-inquest sila ngayon. At hindi ako mangingimik pagka may nakita pa tayo na mga individual na nandoon sa video at pakalat-kalat pa, ay pakakalawit natin yun sa Station 1. Mayor, since you mentioned napakadelikado, Meralco released a statement, sinabi nga po na dapat hindi ginagawa yan kasi live nga po yan eh. So, sana ito maging leksyon sa lahat. O hindi lang naman sa Maynila, maaaring sa ibang bahagi ng ating bansa, lalo na sa Metro Manila. Huwag natin pakikialaman yung mga ganyang kable kasi nagagamit yan ng mga magkakapitbahay na hindi naman natupo ng apoy. Kasi sila rin naman na mawawalan. Mahirap walang kuryente. But then again, to do it in Manila, we'll apprehend you and file charges. At hindi lang kami, baka pati Meralco. sir, tagad doon po din. Nagaroon din. Oo. Sarap nga pagkukutusan. Sa totoo lang. Dalawa lang po? Sorry? Dalawa yung nadakma. Pero yung mga nasa video, pinahanap namin. Ako, payo ko sa kanila, umalis na sila ng 105. Talaga, sa totoo lang. Lalo sir, ang gagamitin nyo pong tool is the viral video ng Of course. Yan naman ang lagi namin ginagamit. Kaya nga, bagay na pinagpapasalamat ko sa mga netizen na yung mga talongge sa Maynila, binibidyohan ng mga mamamayan at pinadadala sa amin. Kaya napapabilis yung paghuli sa mga talongges. Hindi lang yung nangyari kahapon, marami pang insidente. And encourage the people to be vigilant, participate in our governance, wherein yung peace and order situation sa Maynila is top priority. Mayor, ilan po yung na-displace sa sunog sa amin? 867 families, 65 families. May nakabalik na po ba? Wala pa makakabalik dahil magki-clearing pa eh. Magki-clearing. Ito lang muna yung mga sustenance at yung pansamantalang pinagpapasalamat natin sa school na nagagamit muna yung pansamantalang tirahan nila. Pero babalik din sila and the city will provide financial assistance for them to rebuild their homes. Meron pong ginamit ng evacuation itong school, iniwan na antala yung pag-aaral. Wala pa naman. Wala pa naman. So, ongoing pa rin. Mabilis lang yan. Normal. Sir, this is not the first time na may nangyayaring sunog ba? Plan for relocation. Ay dapat nga ako, kung maaari lang, mananawagan na rin ako sa national government, particularly NHA, kasi property ng NHA yan. Yung lugar na yun. Okay. Na matuloy na yung yung pabahay nila. Kami naman, nag-build din naman kami ng pabahay. But with limited resources, you can only build so much in a particular timeline. Pero ito, it's high time na sana magawa na at mabigyan ng atensyon ng pamahalaan. Pero sa investigation po, naalaman natin kung ano talaga yung cause ng sunog. Ang duda namin na yung initial report, may nagsusunog ng tanso. O pagkatapos ng sunog, nagnanakaw ng tanso. Ba't hindi mo mababatukan yung mga talongges na yun? Sila na nga dahilan ng sunog eh. But anyway, that's water under the bridge. What matter most is that nakahuli, nakakulong, mabigyan natin ng justisya yung mga biktima at mailagay kagad sila sa ayos. Yun ang first things first. Mayor, clarification lang, sir. Sure. Ay, yung pong ibibigay niyong tulong para sa pagpapatayo ng bahay, aside pa po yung ibibigay niyo ngayon? Ayun yung bibigyan natin tulong. 15,000 per
family. Para makakuha agad sila ng karoon sila ng maka-access kagad ng building materials. Plus, nagpapasalamat ako, maraming tumutulong ngayon, mga donors na iba't ibang organization. Again, let me take this opportunity also to thank DND, AFP, Air Force, OCD, dahil pinagamit sa amin yung air asset ng national government. Kung wala yung Black Hawk, Chinook, and Huey, maraming salamat sa mga piloto. Thank you very much. Napakagaling. Ang normal na insidente dito pagka ganyan, inaabot ng 6 hours, 8 hours yung sunog. Because of that, mabilis na namatay yung apoy dahil sa tulong ng Armed Forces of the Philippines, Air Force, DND, and OCD. Thank you very much sa kanila. Particularly sa mga piloto. Thank you. Sir, i-break ko na rin protocol. Arborin mo muna si Okay naman. Thank you, sir. Arborin ko na si Colonel, sir. Okay, paalam na kita, sir. Investigation, sir. Ang sabi niyo kanina, Nagbibigay sila ng toilet. Toilet kit. Matisod. Matisod. Ate, matisod ka. Dormi ang pogi mo! Iskapahan! Iskapahan mo! At kasama na rin po natin ang ating paminamahal na BCL Captain, Vice Mayor G. Atienza. Yan, mga natin po. Ibulangan po tayo muna at gagawin po natin ng isang maayos na pagbibigay po ng tulong handog po sa ating nagpamahalaang lungsod ng Maynila sa pangunguna po ni Jorge Isko Moreno Tabagoso at Vice Mayor G. Atienza. Ganyan din po ng ating po mga konsehal mula po sa District 1 at ganyan din po ng ating po Congressman Ernest Junicio. Yan, so mga nanay at tatay ko, manatili lamang muna po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na pagbibigay po ng tulong handog sa atin ang pamahalaang lungsod ng Maynila at sa ating din pong mga kasamahan. Pakiusap lamang po na medyo gambling muna po tayo nang sa ganun po ay makita rin po ng mga nasa likod ang ating pong buting Vice Mayor G. Atienza at Jorge Isko Moreno Tabagoso. At syempre maraming salamat po sa ating pong butihing punong-buno dito po sa Vicente Leo Elementary School. Ayan, unang muna po tayo, mga kasamahan po natin, mga kapagang. Careful muna po tayo. Medyo
medyo pagkakayanin po ay medyo upo-upo lamang po tayo para po na makita rin po nila ang mga nangyayari po sa harapan. At syempre, tawagin din po natin upang bumate, Councilor Colonel June Ibay! Sa mga kapitbahay namin at salamat po tayo kahit paano nandiyan ang ama natin dito sa lungsod ng Maynila. May gusto mo kayo at laging hindi tayo pinababayaan pag may mga ganitong sakuna. Siyempre kasama din natin ang ating Vice Mayor Chia Atienza. Sa totoo lang po, galing pa po kami sa session at kaya po nagsitakbo pa kami dito. Kasama din namin ang 10 ng team action ng District 1. Konsehal Taga, Konsehal Kuya Ian Rosay. Mamaya-maya po, pakating na din si Dr. Alfonso. Nandiyan din ang chairman natin. So, muli, kami po dito sa pangunguna ng ama ng Maynila, Mayor Sumo Moreno. Talagang hindi naman po talaga kayo pinababayaan. Nakita nyo, talagang action man siya, nandun agad. Kaya po, tuloy lang po sana ang buhay. So, kami po dito ay nakikramay mula sa pamunuan ng lungsod ng Maynila sa pangunguna ni Yorme Moreno. God bless po. Maraming salamat po, Councilor Colonel Julie Ibay, at sa mga pagkakataon po ito upang bumati po din sa atin. Palakpakan po natin ang ating minamahal na Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Pwede po ba niyo magulong tayo? Kasi gusto ko rin kayo makita dito eh. Hindi po namin kayo makita. Magandang hapon sa inyo. Alam ko, hindi maganda ang pakiramdam ngayong araw. Nakita namin kung anong pinagdaanan nyo kahapon. Dahil habang kayo po ay nasusunugan, si Yorme nandun sa footbridge. Ako naman po umiikot dito para siguraduhin na maayos yung evacuation sites nyo kasama si J. De La Fuente. Hindi ko man masasabi na maging okay kayo dahil alam ko hindi kayo okay. Pero naniniwala po ako na hinahayaan ng Panginoon ang mga ganitong pagsubok para tingnan kung kahit na masakit, kung kayo ba ay magpapasalamat pa rin. Kaya kahit na gusto nyo umiyak at magalit, magpasalamat pa rin kayo na kahit papaano, buhay kayo at nandito kayo ngayon. Kung nawala man ang lahat ng meron kayo ng isang iglap, naniniwala ako. Kayang-kayang ibalik ng Panginoon ng 10 beses ang lahat ng nawala sa inyo. Kumapit lang kayo sa inyong pananampalataya. At kung meron ng isang bagay na maganda tayong nakita sa pangyayaring ito, makikita nyo na buhay ang gobyerno sa Maynila. At nandito ang buong gobyerno para siguraduhin na maramdaman nyo na hindi kayo nag-iisa. Kaya pasalamatan natin ang ating napakagaling na alkalde na si Yorme Isko Moreno Dumagoso na mabilis na tumulong at gumawa ng paraan para maapula ang sunog na nangyari kahapon. Nevertheless, nandito po kaming lahat, kasama po ng Manila Social Welfare Development na siya namang sasama sa inyo dito 24/7 para makasiguro na makakakain kayo at maaalagaan kayo. At marami tayong kaibigan na kahit papaano tumutulong galing pa sa iba't ibang lungsod. Kaya lagi niyong tatandaan, pag naiiyak kayo sa madaling araw, magdasal kayo at magpasalamat kayo na buhay pa rin kayo. At mahal po namin kayong lahat. Kapit lang ha. Maraming salamat po, Vice Mayor Chi Atienza. At sa mga pagkakataon po ito, ibibigay ko naman sa inyo ang ating ama ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin, Yorme Isko Moreno Dumagoso. Magandang araw sa inyo. Para kayo hindi nasunugan
kami ni Vice Mayor Ching Atienza at ang inyong mga kusihal na nandito. Nandito ang ating si Jesus Tagat Pahardo, Eric E. Nieva, si Jose Irma Alfonso, Junior Ibay, si Joaquin, at ang ating mahal na Congressman Ernest Junicio, at sino ba binata rito? Sino binata? May binata. Ay, isa lang. Wala, may asawa nito, si Chi. Ang ating Vice Mayor Chi Atienza. Una, salamat sa Diyos, buo pa ang pamilya. Yung mga naipundar nyo, naubos. Kaya sana maging takdang aral, lalo na sa mga lalaki na nandito. Nagtatanso kayo, ayan, natanso tayo lahat. Dahil lang sa kapabayaan, kanlalamang, maaari ng isang tao, libo-libong pamilya ang naapektuhan. Nasusunog na kayo, ninanakawan pa kayo ng kapitbahay nyo. Gusto nyo wala tayong gawa? Ha? Gusto nyo masahihin ko? Susunog na, ninanakaw pa yung wali nyo. Paano kayo makakabalik kagad kung titirahin natin yung mga tanso nyo? Pwede ba tayong babalik na walang kuryente? O, magkakakuryente ba pag walang wire? Eh, ba't yung tinitiran? Tayo rin ang nawalan. Tayo rin ninakawan natin ang ating mga sarili. Ganon ang nangyayari. Pero huwag kayo mag-alala. Nahuyo na yung dalawa. Kaya yung mga nasa video, tago na kayo. Sige. Tingnan natin ito yung mga nanay, mga tatay. Gusto nyo bang ikulong ko yung mga nagnakaw ng wire sa inyo? Nasa na ba yun ang gusto? Diba sarap po niya, Tam? Ito lang. Ang hirap na nga ng buhay natin. Diba? Hindi nga natin alam kung kailan tayo makaka-recover. Yung pagbalik lang, mga maayos tayo, may kuryente ulit. Kahit paano, may electric pan si Bunso. Yung nanay ko, yung tatay ko, may edad na. Yun ang kailangan yung isipin, mga kabataan, ha? Hindi piyesta pag may sunog. Kaya sana maging aral yan. Pero salamat sa Diyos. At least buhay tayong lahat. Tama ba? Parang gusto niyo ulit makakita ng helicopter, ha? Ang sosyal ninyo, ang bumbero ninyo, helicopter. Pero kundi dahil sa Department of Defense, sa Armed Forces of the Philippines, sa Office of Civil Defense, at sa Air Force, malamang naubos tayo lahat dun. Tama ba? Mas mabilis sa pagkain, hindi na lumaki. Hindi na natin nadama yung iba nating kapitbahay. Palakpakan natin sila. At maraming salamat sa Bureau of Fire, sa mga fire volunteers, sa mga medic na umaten. Palakpakan natin sila. Doon man lang sa palakpak natin, maipakita natin yung pasasalamat natin sa effort nila. Sa lahat ng tumulong, palakpakan natin sila. O ngayon, merong inanda ang national government. Nakita nyo to. Sa DSWD yan. Galing sa kanila yan. Yung karton, chicha. Yung box sa plastic, paglulutuan ng chichichay natin. Meron kayong kaldero, huwag yun ang aluminum yung
Hindi talaga kayo makakalusot sa amin eh. Pare-pare na sa tayo ng buhay ng araw eh. O meron kay kaldero, kawali, pinggan, baso, kutsara, tinidor. Hanggog ng DSWD sa akin. Model siguro. Magkano ang kilo aluminum ngayon? Mahal na kasi kilo ng taso eh. Hindi, yan. Masaya ba kayo sa aming mga social worker? Kasi ba? Nakakain kayo agad? Palapakan natin yung ating mga social worker. Mga daycare teacher natin. Ayan, mga pilot yan. Ayun, may mga asimpot, mga teacher. Hello? At sa ating principal, pasamantala natin nagagamit ang estudyante. Ayan ang mga tumulong. Kasi hindi ko naman kakayanin mag-isa. Kaya ko naman yung binabanggit, sa ganitong paraan lamang, maibigay ko rin yung kredito sa kanila. Yan ang mga kasama natin. So ngayon naman, nandito kami, ang inyong pamalang lungsod. Medyo masakit pa yung baga ko. Sama pala ng usok ngayon. Nasingot ko lang kapon. Para ang tutudyo sa masakit sa baga. Pero hindi yun. Kaya ako nagpunta kasi ayaw ko nang lumaki pa. Kaya we put things in order. So anyway, sana sa ating mga kapolisyahan, palagpakan din natin dahil nahuli ang mga tulongers. At huhulihin pa. Lipat na kayo. Pag nandun kayo sa video, ay, ng mga nasa bubong, may dala pang flies eh, no? Kakasunog niya eh. Sunugan ko kaya kaluluwa niyo. Anyway, magbago na kayo. But anyway, nandito kami ng inyong pamahalang lungsod. 865 families. Para makabili kagad kayo ng 2x2. Gusto niyo ba bumili ng 2x2? Paano niyo sa Dolores, ha? Yero. Plywood. Gamit. Panty. Wala. Wala na natin, no? Kompleto na. Sunod na. Hindi. Pinasasaya ko lang kayo. Pero sa totoo, yung mga talagang totoo. Maubos lahat. Bawat isang pamilya tatanggap ng galing sa syudad ng Maynila, 15,000 pesos. Okay? Mag-iingat kayo. Mahal namin kayo. Ulitin ko ha. Ulitin ko. Di bali tayong mahirap. Huwag tayong maging dugyot. Di bali tayong mahirap. Hindi natin kailangan maging magulong komunidad. May karapatan ng bawat tao mamuhay ng panatag at malinis. Araw-araw ko na lang nililinis yung lugar nyo. Kung po pwede ba, huwag na kayong nagtatapon sa gitna ng island. Pwede ba? Doon na lang sa bangketa. Tapos darating yung truck. Pwede? Kasi dumano naman ako kanina. Ang dami na namang Sharon Cuneta sa island. Balutin mo ako. Wow, mga pinagbalutan ninyo na sumang. Ang doon na naman. Ilagay nyo na lang sa kanan. Kasi pag nasa kanan ng basura, dadaan ng truck, hindi ko maabala yung mga dumadaan sa atin. Okay? Kasi gusto ko maging tahimik yung lugar nyo. Gusto ko maging malinis yung lugar nyo. Kahit na mahirap tayo, gusto ko malinis yung lugar ninyo. Maaliwalas para sa inyo, hindi para sa akin. Kaya tulungan nyo kami. Itong ginagawa namin para sa ating komunidad. So muli, may awa ang Diyos. Kaya mawawala ng pag-asa, ha? Nakakaraos din tayo.
makakatayo na tayo. Naniniwala ba kayong habang buhay may? Habang buhay may? Alam niyo sa tarik? Pag-asa. Totoo naman. Lagi may wonders. I love you. Yung mga lolo't lola ko, nanay tatay ko, senior citizen, nasa kamay. Oh, malapit na. Malapit na yung gatas yun. Tatapusin ko na yun. Oh, mag-iingat kayo, ha? Oh, sabay-sabay tayo. Manila! God first. Thank you. Maraming salamat po. Yorme Isko Moreno Domagoso at muli po, gayon din po sa ating pong mga kasamahan. Manatili lamang po tayo nakaupo sa ating pong mga upuan at gagawin po natin ang isang maayos na magbibigay ng tulong hanggang po sa ating pamahalaang Luzon ng Maynila. Maraming salamat din po. Palapakan din po natin Vice Mayor J. Atienza. Gayon din po ang ating pong mga konsehal sa pangunguna po ni Konsehal Jesus Tagapahardo, Councilor Dr. Irma Alfonso, Councilor Colonel June Ibay, Councilor Ian Bansenieva, and of course, Councilor Joaquin Domagoso. At gayon din po ang ating pong pumilin Congressman Ernest Dionisio. Sa lahat po ng ating pong mga MTSW staff,